Gusto naming malaman kung anong mangyayari kung nanalo lahat ng kontrabida sa Disney. Mula sa mga naaawa sa kanya hanggang sa mga talagang napoput sa kanya. Si Scar talaga ang namamayani pagdating sa mga sikat na kontrabida ng Disney. Isa siya sa mga kontrabida na muntik na magwagi. Sa totoo lang, halos nanalo na si Scar kahit pansamantala. Naging hari siya ng Pride Lands ng ilang taon bago dinala ni Nala si Simba sa Pride Rock para bawiin ang trono. Paano kung nagawa ni Scar na hadlangan ng ganoong pangyayari? Kung titingnan ang nangyari sa kaharian kay Scar bilang hari, lalong lumala ang mga bagay. Matindi ang taggutom sa lupain dahil pinayagan ni Scar ang mga hina na gumala bilang kapalit ng kanilang tulong. At pinilit pa niyang mangaso ang sarili niyang mga tao para pakainin ang hina kahit sila ay nagugutom. Oras na ng hapunan, pero wala tayong kahit anong ulam! Kung hindi bumalik si Simba at napatalsik si Scar, lalong titindi ang taggutom at mawawala ang pagkain at tubig para sa mga leon. Ang tanging mga nilalang na magkakaroon ng medyo masayang katapusan sa kasong ito ay ang mga hyena na sa kabalintunaan ay malamang nakakainin din si Scar dahil sa tuluyang kawalan ng pagkain. At pagkatapos ay kakainin ng isa't isa dahil wala ng ibang makakain. Sunod, pag-usapan naman natin ang isa sa mga hindi ganun minamahal na kontrabida ng Disney, ang mga alien mula sa Chicken Little. Pasok din ang mga ito sa kategorya ng mga kontrabida na sa isang banda ay nanalo rin dahil hindi naman talaga masama ang kanilang mga motibo. Sa totoo lang, ang tanging gusto lang talaga nila ay mahanap ang nawawala nilang anak na si Kirby. Bakit mo kinuha ang anak namin? Dapat sigurong isipin kung paano, kung natagalan pa, bago nila nahanap si Kirby. Kung hindi naging mapagmasid si Chicken Little, baka mas malala pang pinsala ng mga alien. Nagawa nilang ayusin ang karamihan ng pinsalang dulot nila. Hindi nila naibalik si Foxy Laxy sa dati dahil sa nakakatakot na mungkahin ni Rant na huwag na siyang ibalik. Dahil kalmado ang mga alien, isa sila sa iilang nasa listahang pwede nating kampihan kahit na posibleng magdulot sila ng malaking pagkasira. Pag-usapan natin ang unang kontrabida ng Disney, ang masamang reyna sa Snow White. Oo, hindi man siya kasing sikat na Scar at Ursula. Bumabawi naman ang reyna sa sobrang kapilyahan at kasamaan. Ang tanging gusto ng babaeng ito ay patayin si Snow White, anak ng kanyang asawa. Dahil sinabi ng mahiwagang salamin na mas maganda si Snow White kaysa sa kanya. Dahil simple ang motibo, madaling hulaan ang mangyayari kung siya ang nanalo. Patay si Snow White. At ang masamang reyna ay, siya ang reyna. Wala naman talagang magagawa ang iba. Oo, malamang susubukan ng mga duwende na magigante. Pero alam natin kung gaano kaingat ang masamang reyna, siguradong handa na siya para doon. Maaaring siya ang pinakamadilim na kontrabida sa kasaysayan ng Disney. Malinaw na ipinakita ng hari na may sungay ang kanyang mga layunin mula pa sa simula. Wala siyang ibang gusto kundi buhay ng isang hukbo ng mga patay para maging mga alipin niya sa kanyang layunin na sakupin ang buong mundo. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng kanyang plano ay hindi ito nangangailangan ng buhay sa kahit anong antas. Nais ni Haring may sungay na patayin ang lahat ng nilalang sa mundo at mamuno sa sarili niyang impyerno. Kung nasunod ang gusto niya, magiging isang walang buhay at naglalagablab na impyerno ang mundo. Ang tanging buhay na hindi undead na maaring manatili ay si Creeper. At malamang nandun lang siya kung kailangan ni Haring may sungay ng punching bag. Mahirap isipin na mananalo si Hans laban sa ibang kontrabida sa listahan. Pero pagbibigyan natin siya bilang devil's advocate ngayon. Isipin natin ang isang kakaibang what if. Paano kung hindi lang talaga tanga si Hans? Ambition talaga ng lalaking ito na mag-asawa ng royalty at agawin ng trono. Kaya naisip niyang patayin ang prinsesa. Kung may isang taong nagmamahal sa'yo, Ang prinsesa na umiibig naman talaga sa kanya. Kahit magtagumpay siya, kailangan pa rin niyang patayin si Elsa na may kakaibang kapangyarihan sa yelo. Sa kabilang banda, pwede namang nanalo na lang si Hans kung hindi siya naging mamamatay tao. Pwede niyang kalimutan ang masama niyang plano at pahalagahan na lang ang prinsesang umiibig sa kanya at magpakasal para sa yaman at kapangyarihan. Masaya siyang mabubuhay habang buhay kahit di patas. Oo, kawawa si Kristoff. Pero single pa naman si Elsa, di ba? May kontrabida tayong si Prinsipe Juan. Kilala sa trabaho niya sa Switch 2 Prize Committee. Kawawa naman ang pitaka ko. Tama na ang pagdadalamhati. Usap tayo tungkol sa pinsan ni Chester Cheetah, si Prinsipe Juan. Simple lang ang gusto niya, pera, at marami nito. Masayang masaya niya ipinagyayabang na ninanakawan niya ang mga mahihirap para ibigay sa mga mayayaman. Kung talagang nahuli niya si Robin Hood, hindi kami naniniwalang magdadalawang isip siyang ipatapon o ipapatay ito. Hinatulan agad ni Prinsipe Juan ng kamatayan si Pryling Tuck para mahikayat si Robin Hood na lumabas na nagpapakita ng kanyang kalupitan sa pagtupad ng layunin. Spoiled lang talaga siya na may korona. At kung manalo siya, lalo niyang ipapakita ito sa pag-iipon ng pagkain, pera at yaman. At bibigyan lang ng sapat ang tao para magpatuloy siyang makinabang.
Ang pamilyang nag-iipon ng sabay, sabay ding nagbabayad. Hindi mawawala ang pag-asa. Kapag nawala si Robin Hood, tiyak na ang kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay ay gagawa ng kudeta para agawin ang trono mula sa tiwaling pusa. Sheriff man o may prinsipyo tulad ni Little John, siguradong may makakakuha ng trono ng hari. Kahit mapahamak ang kaharian, hindi rin magtatagal ang saya ni Prinsipe John sa tagumpay niya. Si Shere Khan ay kasing simple lang ng isang kontrabida pagdating sa motibasyon. Gusto lang niyang patayin ang mga taong pumapasok sa gubat. Oo, yun lang talaga. Seryoso ako. Kung nanalo si Shere Khan, kakainin niya ang batang walang koneksyon sa mundo ng tao. Wala namang pamilya si Mowgli sa nayon na maghihigante. Hayaang tanging ganting makukuha ni Shere Khan ay mabugbog siya ni Baloo at Bagheera. Pero kahit anong mangyari, mahirap gawing masaya ang katapusan kung ang isang bata ay nilapan ng tigre hanggang mamatay. Sunod naman si Clayton na may simpleng motibo. Yumaman agad, partikular sa pamamagitan ng ilegal na pagbebenta ng mga gorilya. Kahit na nagtagumpay siya at nagkaroon ng kayamanan, malamang hindi rin niya matagal na napakinabangan ang mga gantimpala. Kahit na ibenta na ni Clayton lahat ng gorilya, may problema pa rin siya sa mga bihag. Kailangan niyang palayain sina Tarzan, Jane at ang ama ni Jane at harapin sila o kaya'y iligpit sila. Bilang bihasang manghuhuli, kaya niyang gawin ang huli at baka mas gusto pa niya. Pero babalik din yon sa kanya. Parehong magagaling na siyentipiko sina Jane at ang kanyang ama, kaya tiyak na magtataka ang komunidad kung bigla silang mawala. Lalo na habang si Clayton ay nagkaroon ng daan-daang gorilya na agad yung naibenta pagkabalik niya, kasabay ng pagkawala ng mag-ama ng walang bakas. Gayong sabik na sabik silang makita ang mga gorilya. Malamang habang buhay makukulong si Clayton. Pero yayaman siya kahit nakakulong. Saan nasulit yon, Clayton? Maraming Disney kontrabida ang nabulag sa kasakiman. Pero kakaiba ang kapitihan ni Edgar. Masama ng iwan mo ang mga pusa at kuting ng amo mo para sa pera. Pero duwag ka pang tiyaking di na sila makabalik. Duwag talaga yung tao. Pero kahit hindi siya duwag pa rin siya. Pero yayaman pa rin siya. Bukod sa amo at abogado niya, mga hayop lang ang nakakaalam ng ginawa niya. At isa ito sa mga pelikula na sila-sila lang ang nakakapag-usap, kaya kahit magpatotoo sila, wala ring magagawa yon para mapatigil si Edgar. Kutob natin na magugulo ang konsensya ni Edgar. Kasi kahit hindi siya mabait, hindi rin siya kasing sama ng tipikal na kontrabida sa Disney. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakawalang pusong tao sa kasaysayan ng Disney, si Claude Frollo, na sobrang karima-rimarim sa lahat ng maiisip na paraan. Sa totoo lang, gusto ko siyang lampasan kasi ayokong bigyan siya ng kasiyahan na parang nanalo siya kahit sa imahinasyon lang. Pero sige, sabihin na nating nabigyan si Frollo ng pagkakataon na maisa katuparan ng masasama niyang pantasya bago siya tuluyang mapunta sa impyerno. Una, sa napatay na sina Quasimodo at Esmeralda, kailangan niyang kumuha ng bagong magpapatunog ng kampana at mananatiling uhaw. Pero huwag mag-alala, mas matinding ganti pa ang haharapin niya mula sa simbahan. Makatuwiran lang na simita ng arkidyakono si Frollo dahil sa kabaliwan nito, ngunit sinagot siya ni Frollo ng insulto at pananakit. At itinulak pa pababa ng hagdan ng matanda na muntik ikamatay kung hindi siya pinrotektahan ng Diyos. Hindi man pinatay ng buhay na estatwa si Frollo sa alternatibong universo, siguradong madedemote siya at haharap sa mabigat na parusang legal. Malamang ay makukulong siya habang buhay o kaya ay patuloy na magtatago mula sa kanyang konsensya at ilusyon ng kabanalan na hindi naman talaga niya taglay simula sa pool. Kung manalo si Frollo, ito ang isa sa pinakamaikling tagumpay dito bago siya ipadala ng banal na estatwa sa impyerno. Sa madaling sabi, mas masama ang kalalabasan niya dito. Susunod naman si Komandante Rourke na tinatawag ang sarili niyang adventure capitalist. Kahit ano pang gusto niyang itawag sa sarili niya, si Rourke ay isang bayarang sundalo sa lahat ng aspeto. Ibig sabihin, ang mahalaga lang sa kanya ay mga misyon na may pakinabang sa kanya. Kung magtagumpay siya, magiging sobrang yaman siya at may papakilala sa mundo ang mahalagang pinagkukunan ng enerhiya na kayang magpalago ng teknolohiya at magpahaba ng buhay. Bagamat tiyak na magiging kontrobersyal siya, si Rourke ay tiyak na maitatala sa kasaysayan bilang ang taong nagpalawig at nagpaunlad ng kalidad ng buhay ng tao. Ngunit kilala natin siya. Siguradong gagawin niyang eksklusibo ito para lamang sa iilang mayayamang kayang magbayad. Uunlad ang teknolohiya, pero dadami ang mga halimaw na gaya ni Rourke. Isa sa pinakamasiba at saking na kontrabida ng Disney, si Bill Sikes ng Oliver & Company. Loan shark siya na ginagawa lang ang trabaho niya. Nagkataon lang na ito ay ilegal at walang awa. Isa sa mga kasalukuyang may utang sa kanya sa pelikula ay si Fagin. At sa tingin ko, kailangan nating magpasalamat kay Fagin dahil may konsensya siya. Dahil mas malala sana ang nangyari kung wala siya nito. Kung walang moral na gabay si Fagin, pwede niyang pinabayaan si Sikes na kidnapin si Jenny at hinga ng ransom sa mayayaman niyang magulang. Kung ganon, di sana nabangga ng trend si Sikes
At makukuha pa niya ang perang inutang ni Fagin kahit magdulot ito ng habambuhay na trauma sa isang batang babae. Wala tayong dahilan para hindi maniwala na babayaran ng mga magulang ni Jenny ang kalayaan niya. At wala rin tayong dahilan para hindi maniwala na hindi mag-iingat si Sykes para hindi siya mahuli pagkatapos ng lahat. Lubos na inirerekomenda si Gobernador Ratcliffe ang susunod. Kung nanalo si Ratcliffe, siguradong tuwang-tuwa siya nang maalis niya ang mga hadlang o mga tao na nakita niya sa Virginia. Nabigo si Ratcliffe nang mapatunayan niyang totoong sinabi ni Smith na wala talagang sapat na ginto para bigyang katwiran ng pagpatay. Oo, walang sapat na ginto para bigyang katwiran ng pagpatay. Pero kung papatayin mong daan-daang katutubo, gusto mo rin naman ng bayad, di ba? Paano niya mapapanatili ang magandang katawan niya? Aminin ko, may ilang karakter dito na sobrang katawa-tawa ng layunin na parang napaka-absurdo kung magtagumpay sila. Halimbawa, si Cruella. Ang babaeng ito, literal na gusto lang niya ng coat na gawa sa balat ng mga tuta. Kahit magtagumpay siya, agad din siyang mahahanap at arestuhin ng pulis. Kilala si Cruella. Agad niyang ipagyayabang ang bagong coat niya. Hindi mo na kailangan maging master detective para magduda na baka konektado ang nawawalang track-track ng mga tuta sa babaeng ito na nagyayabang ng coat na gawa sa balahibo ng tuta. Isa akong henyo. Si Slade o si Amos Slade ay naging kontrabida dahil lang sa mga pangyayari at hindi naman malaki ang taya niya. May mabuti siyang puso sa kaloob-looban pero umabot sa puntong handa niyang tugisin ang isang soro bilang paghihiganta dahil sa hindi sinasadyang pagkabali ng paa ng kanyang aso. Nung nagtagumpay siya, napatay na sana niya si Ted. Pero mahuhuli rin siya dahil sa illegal na pagpasok at pagpatay ng hayop sa reserba. Malulungkot din ang isa pa niyang aso kasi namatay ang kaibigan nito. Kaya wala talagang panalo rito. Natutuwa kami na naglakas loob siyang tapusin ang kanyang kwento. Siguro si Maleficent ang pinakamababaw na kontrabida ng Disney. Literal na inialay ng babaeng ito ang 16 na taon ng kanyang buhay para siguraduhin mapatay ang isang babae bago ang kanyang ika-16 na kaarawan. Lahat dahil lang hindi siya naimbitahan sa binyag ng batang yon. Ayon sa kanya, ang pag-aalala kay Aurora ay nagpapahirap sa kanyang pagtulog gabi-gabi. Kung siya ang nanalo at namatay ang dalagitang ito at hindi na muling nabuhay, sana ayos na ang tulog ni Maleficent kahit hindi malinaw kung bakit. Siguro mabuti rin para sa kanya. Parang sige, inabot ka nga ng 16 na taon at maraming pinagkagastusan at mga gabing walang tulog. Pero sigurado namang napatay mo siya. Seryoso, ano bang napala mo dito, ate? Sana matutunan ni Maleficent na may mas. Okay na libangan kaysa sobrang pag-obsess sa isang dalagita. Sunod si Lady Tremaine, na? Apatin na natin, binanggit ko lang talaga siya dahil isa siyang di malilimutang kontrabida. Wala naman talaga siyang layunin na hindi konektado sa pagiging mapang-abuso at masamang tao niya. Kung nagtagumpay siya, malulungkot pa rin si Cinderella. Yayaman ang isa niyang anak-anakan at mananatiling mayaman siya. Talagang kahanga-hanga ang mga bagay dito. Lumipat na tayo sa mas kawili-wiling paksa. Ina Gothel. Sa totoo lang, nagtagumpay siya halos buong buhay ni Rapunzel. 18 taon din siyang nabuhay na mahaba dahil sa buhok nito. Kung hindi ginupit ni Flynn ang buhok ni Rapunzel at hindi niya tinulak ang binaan niya, dalawa ang posibleng mangyari. Malamang mabubuhay si Gothel gaya ng dati hanggang mamatay si Rapunzel. Nalalo niyang ikukulong para hindi makatakas. Pero may mas madilim pang posibilidad. Kaya may kakayahan ng buhok ni Rapunzel na magpagaling, tama ba? Mapapaisip ta kung pwedeng i-apply din yon kay Rapunzel. Dahil sa mahiwagang buhok ni Rapunzel, humaba ang buhay niya at mas humaba rin ang panahon ni Gothel para pagandahin ang sarili pati ang pagdurusa ni Rapunzel. Sobrang saya ko na hindi nanalo ang karamihan sa kontrabidang to. Narito na ang lalaking napapatira sa iyo ng lebre sa kanyang kaharian. Hindi ka pa sinisingil ng upa. Si Haring Magnifico, lalaking may mabuting layunin, ngunit nasira dahil sa itim na mahika. Kung sakaling nagtagumpay si Haring Magnifico na masipsip ang lahat ng hiling sa rosas at gamitin si Star bilang baterya. Kung wala ang lakas ng pagkakaibigan, yak na pahamak ang rosas. Si Star ay halos mismong personifikasyon ng buong mahika ng Disney. Dahil sa mahika ni Star, Magnifico, at bagong kapangyarihan mula sa mga hiling ng rosas, parang Diyos na siya sa kanyang maliit na isla. Wala nang maghihiling sa mga bituin kailanman! Siyempre, dahil sa laki ng ego niya na parang planeta, hindi titigil si Magnifico doon. Sasakupin niya ang kaharian, kinukuha ang mas maraming mahika bawat hakbang, at ipinagkakait sa tao ang mahika ng Disney. Kung nanalo si Magnifico, wala na masasayang katapusan sa Disney Universe. Ang pagnani sa isang bituin ay hindi na magiging kasing tiwala tulad ng kay Geppetto. Maliban na lang kung ang hari ang gumagawa ng mga kahilingan, syempre.
Sunod naman, pag-usapan natin ang kontrabidang babae na walang kapantay ang kagandahan. Siyempre, si Isma ang tinutukoy ko. Sa pagitan ng pelikula at Kronk spin-off sequel, muling naging tao si Isma matapos maging pusa. Ipagpalagay na lang nating nagtagumpay siyang maagaw ang trono ni Cusco. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung mas lalala pa talaga yon. Ibig kong sabihin, nagbago si Cusco dahil sa pagkakaibigan niya kay Patsa. At sa kakaibang paraan, hindi sana yan nangyari kung hindi sinubukan ni Isma na ipapatay siya. Pero kailangan nating pag-isipan kung mas malala nga ba si Isma bilang pinuno kumpara kay Cusco nung simula ng pelikula. Huwag binyo kaming maintindihan ng mali Siguradong magiging kakilakilabot siya at ang pagkamakasarili niya ay tiyak na magtutulak sa kanya na baguhin ang kaharian ayon sa gusto niya, kahit ano pa ang isipin ng mga tao. Pero si Cusco ay literal na handang burahin ang isang buong baryo para lang magpatayo ng sarili niyang water park. Regalo ko ito sa sarili ko sa birthday ko. Ang saya ko. Mahirap panghigitan pa yon. Sa pinakamasama, mas malupit si Isma kaysa kay Cusco at mas lantad ang kasamaan niya sa pakikitungo sa mga kaaway. Kahit ganon, dahil kay Kronk, may kahit kaunting moralidad pa rin ang mga namumuno sa kanila. Naisip ko na si Kronk ang mangungguna sa mga tao sa isang kudeta laban kay Isma nang di sinasadya. Perpektong ganti yon sa kanya. Ngayon, hindi siya si Kronk. Pero sinubukan man lang ni Gaston na dalhin ang ganong giga-chad na dating. Sige, una sa lahat, tanga si Gaston. Alam ko, puro maiinit na opinyon lang dito sa Wicked Bench. Pero itong mama, may 3 magagandang babaeng laging uhaw sa kanya hanggang sa umiyak silang lahat sa dapat kasal niya na parang libing. Kahit maraming pagpipilian si Gaston, di pa rin niya malimutan ang babaeng nagsabing wala siyang interes sa kanya. Magugulat siya na kahit napatay na niya ang halimaw, si Belle ay hindi pa rin interesado na pakasalan siya. Malamang hahantong ito sa isang sandali na parang kung hindi kita makukuha, wala nang ibang makakakuha sa'yo, si Gaston. Maaaring subukan niyang patayin si Belle o dukutin siya o gumawa ng iba pang karumaldumal na paraan para pilitin siyang magpakasal sa kanya. Kung di ka namin kasama, kalaban ka. At sa anumang kaso, umaasa talaga kami na mabubuksan nito ang mga mata ng mga taga-bayan sa kung gaano kasama talaga si Gaston. Sa madaling sabi, mamamatay pa rin siya kahit mapatay pa niya ang halimaw. Hindi talaga tumitigil si Gaston. Susunod, narito ang kontrabida na may kantang sobrang catchy kahit hindi dapat. Alameda Slim. Hindi pa rin malinaw kung paano niya nakuha ang kapangyarihang mang-hypnotize nang baka gamit ang yodel o kung ano ang nasa isip ng Disney sa kakaibang superpower na yon. Pero kung nagtagumpay si Slim na marimata ang Patch of Heaven, tiyak na napakarami niyang mapapasa kamay na sakahan. Dahil sa lantad na kasakiman at kapitihan ni Slim, duda kami na titigil siya hanggat hindi niya nakukuha ang pinakamaraming maliliit na sakahan hanggat maaari. Sa kasamaang palad, maraming pamangkin si Slim na hindi ganun katalino at tiyak na may magkakamali at babati kay Tito Slim sa bago niyang nabili. Tahimik! May trabaho tayong gagawin. Dahil malaki ang pabuya sa pagkakahuli kay Slim, walang mag-aksaya ng oras para isuko siya sa otoridad. Kung hindi baka namumuna sa kulungan, hindi mo siya maliligtas ngayon. Kavili-vili si Kapitan Gantu dahil bahagya lang siyang matatawag na kontrabida. Ginagawa lang ni Gantu ang trabaho niya, kahit medyo sabik siya. Dayunpaman, isang bagay ang sigurado, hindi kasama sa trabaho niya ang dukutin ng isang maliit na batang tao. Kung naibalik niya agad si Stitch sa Galactic Federation bago ito napatawad, sigurado kami sina Nani, Jumba at Plickly ay lalaban din para kay Lilo at sa bago nilang aso. Malamang madidemote si Gantu dahil sa pagdukot at makikita ng Federation na wala ng galit si Stitch sa tao. Kaya posible pa rin siyang patawarin tulad sa dulo ng pelikula. Kung nantagumpay si Gantu, mas mapapahamak siya dahil sa pagdukot kay Lilo at pagdala ng tao sa Galactic Federation HQ. Mukhang hindi magandang nangyari sa lalaking ito. Hindi man siya ang pinaka-iconic. Si Percival McLeach ay isa sa pinakakasuklam-suklam na kontrabida sa kasaysayan ng Disney. At naigitan pa niya ang kontrabida sa unang pelikulang Rescuers. Kahit na ganon, pareho silang may kasalanan ng pagdukot sa mga bata at pinipilit silang gawin ang kanilang masasamang gawain. Hindi lang yon, naging malupit pa siya at tinangkang ipakain ng batang bihag sa buhaya para walang saksi. Kung natagumpay si McLeach, imposible na siyang mahanap ng iba, maliban na lang kung nagkamali siya sa pagbenta kay Marahute. Pero dahil maingat siya, malabong mangyari yon. Si Madame Medusa ay hindi kasing sama ng kontrabida sa sumunod na pelikula. Pero hindi rin siya inosente. Nakakatuwang isipin na ang babaeng may 2 buhaya ay takot pala sa daga. Kung naging kalmado siya, baka nakataka siya dalang Devil's Eye. Kahit di malinaw ang superpowers nito, tiyak yayaman si Medusa dahil dito. Dahil ayaw niya magbahagi ng yaman sa mga osisero,
Malamang isusumbong siya agad sa pulisya. At kung may kapangyarihan ng Devil's Eye, si Medusa lang ang magiging sisidlan nito. Si Ursula, isa sa pinakamalalim na kontrabida ng Disney, ang susunod. Ang pagtulong niya sa mga dukha at kaawa-awang kaluluwa ang dahilan kaya siya naging di malilimutang kontrabida sa Disney. Sa katunayan, napakatuso ni Ursula na pansamantala siyang nagtagumpay. Matagumpay na ipinagpalit ang buhay ni Ariel sa kay Haring Triton at pansamantalang naging tagapamahala ng karagatan sa proseso. Hindi mo na kailangan maging eskular para malaman kung saan hahantong ang mga pangyayari mula ron. Tiyak na pupuksay ni Ursula ang sinumang magtatangkang kumontra sa kanya. Sa kapangyarihan ni Triton at sa sarili niyang katalinuhan, babaguhin niya ang bawat sulok ng karagatan ayon sa kanyang kagustuhan at gagawing miserable ang buhay sa ilalim ng dagat para sa sinumang hindi magpapakita ng katapatan sa kanya. Laging bukas si Ursula sa kasunduan kung may pakinabang ito sa kanya. At ito lang ang paraan para gumanda ang buhay ng mga nilalang sa dagat sa ilalim ng kanyang pamumuno. Sina Maari ay kontrabida, ngunit hindi nabigyan ng pelikula ng pagkakataong maging ganap na masama. Nagsimuma siyang taksil pero hindi walang puso. Tapat sa bansa at sa huli mas naging mabuti siya kaysa masama. Ang tunay lang niyang layunin ay yung pinakamabuti para sa Fang. Kabilang na ang hindi sila maging bato. Kahit kontrabida si Mari, wala siyang dahilan para hindi ibalik ang Dragon Gem. Kaya halos pareho pa rin ang katapusan, maliban sa hindi nila pagkakasundo ni Raya. Sige, sumunod na tayo. Ibig kong sabihin, punta na tayo sa susunod na karakter, ang Reyna ng mga Puso. Natalo ba talaga ang Reyna ng mga Puso? Siya pa rin ang namumuno sa Wonderland, kahit di niya naparusahan ang akala niyang nainsulto sa kanya. Mas malaki sana ang tsansa niyang manalo kung nakita niya si Cheshire Cat at natukoy na ito ang nang-aasar sa kanya. Pero kahit ganoon, paikutin lang siya ni Cheshire Cat hanggang magsawa. At kawawa lang ang hari na madadamay. Ang mga kontrabidang parang bata ay isa sa mga klasikong tema ng Disney. At marahil, ang pinaka-iconic sa kategoryang yon ay si Kapitan Hook. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting simpatya kay Hook. Siyempre, magagalit din ako kung may batang pumutol ng kamay ko. Kahit na kaya ako pa ring tumugtog ng piano nang di maipaliwanag. Kung nagtagumpay si Hook laban kay Peter Pan, baka pakinggan niya ang hiling ni Smee at ang tauhan na bumalik sa dagat at maging pirata ulit. Pero hindi pa rin siya lubos na ligtas sa responsibilidad. Sino ba ang hindi? Gustong ipagiganti ni Tinkerbell si Peter at handa makipag-alyansa sa tiktak na buwaya para magtagumpay sa paghihigante. Ngayon, dumiretso na tayo sa usapan tungkol kay Shan Yu. Ngayon, itong taong to, hahayaan ko kayong lutasin. Alam niyo yung sikat na madilim na eksena matapos ang A Girl Worth Fighting For? Yung eksena kung saan nalaman natin na si Shan Yu at ang kanyang mga tauhan ay lubusang winasak ang isang buong baryo para lang mapalawak ang kanilang teritoryo? Oo, isipin niyo na lang na mas marami pang ganyan ang nangyari sa mga tumutol sa pagkuha ng lupa ng mga Han. Isipin mo pa na pati mga sumuko ay pinatay mo pa rin, Sean. Trip mo lang. Ngayon, pag-usapan natin si Hades. Kontrabida at paghahari sa mundo ay bagay. Parang si James Woods sa Reese's Pieces. Pero si Hades ang pinakadeterminado gawin ito. Inutusan niyang patayin ng tauhan niya ang sanggol dahil sa gabal ito sa plano niyang mahigpit na pamumuno sa universo. Hindi ba Hercules ang pangalan ng batang dapat nating... Ay grabe! Tulad na ibang Disney kontrabida, sandaling nagtagumpay si Hades. Kung mas magagaling ang tauhan niyang inupahan, hindi sana siya natalo ni Hercules at sana patay na si Hercules. Dahil dito, hindi sana siya natapon sa ilog Styx at walang paraan si Megabra para makaalis kay Hades. Pare, sana naging maayos ang lahat kung kumuha si Hades na mas mahusay na empleyado. Pero kung si Panic ang ipinadala mong pumatay ng sanggol, ano pa nga bang aasahan mo? Para sa Big Hero 6, may Big Villain 6 din. At para kay Hero at tropa, ang kontrabida nila ay si Yokai, isa sa mga mas nakakaawang kalaban sa listahan ngayon. Si Robert Callahan, isang propesor, ang tunay niyang pagkakakilanlan. Ninakaw niya ang nanobot technology ni Hero para magiganti kay Cray at sa kumpanyang nagpakulong sa anak niyang babae sa kalawakan ng ilang taon na muntik na ring ikamatay nito. Kahit di alam ni Callahan na buhay pang anak niya, may karapatan siyang magalit. Pero mali pa rin na hinayaan niyang mamatay ang estudyante niya sa paraang pwede namang naiwasan. Iniisip lang ni Callahan ang paghihiganti kay Cray at siray ng lahat ng naipundar nito sa maraming taon. Wala na ang anak ko dahil sa kayabangan mo. Nakakatawa, dito nalaman ni na Hero at Baymax na buhay pa si Abigail pero comatose at nasa ibang dimensyon. Nakakatawa kung natalo ni Yokai ang mga bayani, mawawala na siya ng pagkakataong makasama at mailigtas ang anak niya mula sa walang malay
na paglutang sa kalawakan, magpakailanman. Maari makaiwas siya sa kulungan ng mas matagal, pero mabubuhay siya na unti-unting lumulubog sa kawalang pag-asa. Hindi niya kailanman malalaman na ang pinakamamahal niyang anak ay halos abot kamay na lang pala. Sunod naman, narito ang pinakamagaling at napakatalinong kriminal sa buong mundo, si Battle Ratigan. Maraming nagawang masama si Ratigan at naging matagumpay siya. Nagawa niya maghasik ng terorismo, nalanod ang mga balo at ulila. At sa The Great Mouse Detective, muntik niya maagaw ang trono ng reyna at maging pinuno ng Mouse Britain. Kung hindi siya napigilan ni Basil at Dawson, si Ratigan na sana ang namumuno sa Britain o sa mga daga roon. Kung alam mo gaano katalino at lupit si Ratigan, di na nakakagulat kung plano niyang pamunuan, pati tao. Ako ang may kapangyarihan. May kakaibang nakakatawa sa ideya ng isang nakakatawang masamang daga na sumusubok sa kupin ng lipunan ng tao bilang pinuno nito. Pero nagiging nakakatakot ito kapag naalala mong pinag-uusapan natin ang taong masayang, pinapakain ng sarili niyang mga tauhan sa kanyang dambuhalang alagang pusa. Kapag napikon siya sa kanila. Ang sinasabi ko lang, kapag nakita mo ang isang robot na replika ng presidente na ibinibigay ang kanyang opisina sa isang daga na naka-Amerikana, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Sunod naman natin si Don Bellwether. Bagamat hindi siya kabilang sa pinakasikat na kontrabida ng Disney, maiintindihan naman, si Bellwether ay nagkaroon ng isa sa pinakamasasamang plano sa kasaysayan ng studio. Kung nasunod ang gusto ni Bellwether, matagumpay niyang sisirain ang reputasyon ng mga mandaragit sa publiko. Tinitiyak na ang mga hayop tulad ni Nick Wilde ay madudruga para pumatay ng labag sa kanilang kalooban o mapipilitang pumasok sa buhay ng krimen para lang mabuhay. Hindi rin magiging maganda ang kalagayan ng iba pang mga hayop sa kahit anong paraan. Naging sanhi ng pagkamatay ng maraming hayop ang plano ni Don. Kaya natatakot na ngayon ang mga hindi mandaragit sa mas malalakas na hayop. Malulugmok ang lipunan sa matinding speciesism dahil kay Bellwether at muling magkakagulo ang Zootopia. Ngayon, may dalawa tayong pasok na maaaring magdulot ng pinakamatinding pagkawasak, sina Goob at Doris. Habang nais nang gumanti ni Goob kay Louis, dahil sa pagkasira ng tulog at buhay niya, mas masama pa ang plano ni Doris. Ibig kong sabihin, nakita natin kung ano ang mangyayari kung sila ang mananalo. Baka tatakot si Goob malaman na ginagamit lang siya ng tanging kaibigan niya para gumawa ng lipunan, kung saan inalipin ng lahi ng mga sombrerong tumutulong ang sangkatauhan na mauuwi sa pag-brainwash o pagpatay sa kanya. Si Doris, akala ko kaibigan ko siya. Kung magtagumpay yung dalawa, si Doris lang ang makikinabang at magiging ganap na dystopia ang mundo. May ilang kontrabida sa Disney na hindi masyadong nabigyan ng oras sa screen, pero bumawi naman sa pamamagitan ng kanilang mga di malilimutang personalidad. Isa si Madam Mim sa mga ganitong kontrabida. Binababawi niya ang kakulangan sa screen time sa tuwa sa masama, kasamaan at hindi ka nais-nais na bagay. Layunin niya sa The Wizard's Duel na patunayan na mas magaling siya kay Merlin at alagad nito. Tapos pag nanalo siya, papatayin si Arthur. Kung siya ang nanalo, baka mas nabaliw pa siya at subukang sakupin ang mas mabibigat at mas mapanganib na kalaban dahil sa pagtaas ng ego niya matapos matalo ang dati niyang karibal. Maaring siya nagtangkang bunutin ng espada sa bato. Pwede niyang panatilihing buhay si Arthur para gawin yon. Pero hindi naman siya ganoon katalino. Sunod, may kontrabida tayong masama, pero sa kakaibang paraan ay nakakaawa rin. Si Dr. Facilier ay tusong manloloko na handang sirain ng iba para umangat gamit ang panlilinlang at parang masamang genie na pananalita para lukoyin sila sa mga kasunduang, sila rin ang masasaktan. Kahit ganon, tinatangkang bayaran niya ang mga utang na pwedeng magdala sa kanya sa impyerno. Maaring ang bagong yaman ni Facilier ay susi sa kanyang kalayaan na maganda rin. Kailangan ko lang ng konting oras pa. Dahil literal siyang kinaladkad papuntang impyerno dahil sa lahat ng kanyang mga utang na supernatural. Pero kilala si Facilier, kahit na nabayaran na niya ang kanyang mga utang, malamang na manatili pa rin siyang nakabaon sa kanyang mga dating gawain hanggang sa araw ng kanyang kamatayan. Malabox, magsimula siyang magdasal sa altar. Mas malamang na malubog pa siya, lalo sa utang sa pagsubok na sugalin ang kanyang kapalaran para sa magandang buhay. Pero sa huli, ay mauwi lang siya sa parehong sitwasyon kung hindi man mas malala pa. Sa wakas, pag-usapan natin ang pangunahing kontrabida sa Wreck-It Ralph at isa sa ilang twist na kontrabida na tama ang pagkakagawa ng Disney. King Candy, kilala rin bilang Turbo. Pinatunayan ni Turbo na siya ay isa sa pinakamapanganib at mayabang sa Disney. At kung may natutunan ka sa video, alam mong hindi biro iyon. Ang layunin niya ay siguraduhin na siya palagi ang pinakaminamahal at pinakasikat na karakter sa arcade. Isang layunin na naabot niya pansamantala sa pamamagitan ng pagsira sa code ni Vanellope at pag-agaw sa kanyang nararapat na trono. Kung di siya napatalsik, si King Candy ay patuloy sa nang namuno sa sugar rush gamit ang bakal na kamay na balot sa asukal.
Ako na ngayon ang pinakamakapangyarihan virus sa arcade. Hanggang may dumating na bagong arcade game. Pero seryoso, anong laro ang tatalo sa Sugar Rush? May King Candy pa sila, pare. Ano bang meron sa kart racing game sa kanto? Tubero na may bigote? Pagong na mukhang dragon? Parang walang gustong maglaro nun.